Ang kapaligiran sa isang residential area sa lalawigan ng Rizal ay biglang naging nakakatakot nang makalanghap ang mga residente ng masangsang na amoy na 2 araw na nilang napapansin. Ang amoy ay pinaniniwalaang namumula sa isang kotseng nakaparada sa gilid ng kalsada na hindi man lang umalis mula pa noong simula ng linggo. Sa unay nakala ng mga residente na ang sasakyan ay pagmamayari ng isang bisita o kamag-anak ng isa sa mga nakatira roon. Ngunit simulang lumitaw ang hinala ng walang sinuman ang nakitang lumalapit o sumusuri sa sasakyan. Samantala ang hindi magandang amoy ay lalong tumitindi araw-araw. Ayon sa pahayag ng ilang saksi, unang nakita ang madilim na kotseng nakaparada noong umaga bandang alas 8. Sa sumunod na 2 araw na natili ang sasakyan sa parehong posisyon at nakasara ng mahigpit ang mga bintana. Sa ikalawang araw, ilang mga residenteng dumadaan ang nagsimulang maabala ng hindi pangkaraniwan at masangsang na amoy. Inireport agad ng isa sa mga kapitbahay ang insidente sa kapitan ng barangay. Matapos ring nang gimalapitan nakita ni mga residente na ang gikotse ay nakakandado mula sa lubi at siyamog ang gimiga sa laming. Mas naging tensyonado ang sitwasyon nang dumating ang mga pulis sa lugar matapos makatanggap maulat mula sa mga residente. Nagsagawa ang mga autoridad ng investigasyon sa pinangyarihan ng insidente sa pamamagitan ng paglalagay ng police line sa paligid ng sasakyan. Nang matagumpay na mabusan ang pintong kotse, tumambak sa mga opisyal ang isang lalaking wala ng buhay sa front seat. Natagpuan ang biktima sa posisyon nakaupo at nagsisimula ng maanas ang katawan nito na napapahiwatig na higit sa 24 oras na itong patay. Walang nakitang senyales ng pagkasira sa labas ng sasakyan. Kalaunan ay nakilala ang biktima ng suri ng mga opisyal ang mga dokumentong nasa loob ng kotse. Ang biktima ay isang nasa hustong gulang na lalaki na pinaniniwala ang hindi residenteng lugar. Hanggang ngayon patuloy pang iniimbestigahan ang eksaktong sanhing kamatayan. Walang nakitang malinaw na bukas na sugat ang opisyal. Gayunpaman dinala pa rin ang labing ang biktima sa ospital para sa karagdagang pagsusuri upang matiyak kung may kinalaman ito sa isang krimen o wala. Agad na umagaw pansin sa mga residente ang pangyayaring ito. Maraming residente ang umamin na hindi nila inaasahang may bangkay sa lubkang kotse sa lubkang 2 araw nang hindi napapansin. Nilimitahan pang ilang magulang ang paglalaro ng kanilang anak malapit sa pinangyarihan. Nanawagan ang lokal na autoridad sa publiko na agad i-report kung may makitang kahinahinala sa kanilang komunidad bilang hakbang sa paiwas at pagpapanatili ng kaligtasan ng lahat. Hanggang ngayon nakakabit pa rin ang police line sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Samantala patuloy na nangalap ngang pahaya mula sa mga saksi at iba pang ebidensya ang mga investigador upang bigyang linaw ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Nasimula ng kumagat ang dilim sa residential area ng Rizal. Gayunpaman maliwanag pa rin ang ilaw ng sasakyan ng mga pulis sa paligid ng lugar. Ang nakakabit na police line ay nagsisilbing harang sa pagiging mausisa ng residenteng kanina pang hapon na kukumpulan sa likod ng kanilang bakod. Makikitang labas-masok ang mga opisyal ng pulisya sa lugar na may dalang ilang gamit mula sa loob ng kotse upang irehistro at itago bilang ebidensya. Bawat galaw ng mga autoridad ay pinagmamasdan. Bawat bulungan ng mga residente ay nagpapabigat sa tensyonadong kapaligiran. Medyo matagal ang ginawang proseso ng pagkilala. Detalyadong sinuri ng forensic officer ang loop ng sasakyan mula sa upuan dashboard hanggang sa compartment. Kinuha rin ang ilang personal na gamit ng biktima tulad ng cellphone pitaka-patina ang dokumento ng sasakyan. Ay tinala rin ng pulisya ang kondisyon na mabintana ng kotse na mahigpit na nakasara at ang makina ng sasakyan na patay na. Walang nakitang basak na salamin o bakas ng banggaan sa paligid. Ang pinaparadahan kaya ang paunang hinala ay tumutukoy sa isang pangyayaring walang kinalaman ang panlabas na pinsala. Samantala kinuhanan ng pahaya ang ilang residenteng nakatira pinakamalapit sa lokasyon. Umamin silang nakita na nila ang koseng iyon 2 araw na ang nakararaan ngunit hindi sila naginala dahil mayos itong nakaparada. Tila nakatira lang sa paligid ang may-ari nito. Sinabi rin ng ilang residente na wala silang narinig na kahina-hinalang tuno noong gabi. Ang detalyeng ito ay naging sentro ng atensyon ng mga investigador dahil tinatayang nangyari ang pagkamatay ng biktima ng higit sa 1 araw bago natapon ang labi.
Ipinahayag ng kapulisan na naghihintay ang team ng resulta ng medical examination upang matukoy ang sanhi ng kamatayan. Bukas pa rin ang mga paunang hinala mula sa posibleng kondisyon sa kalusugan ng biktima hanggang sa iba pang masalik na nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri. Susuri ng cellphone ng biktima upang matukoy ang huli nitong history ng communication kabilang ang posibleng pagpupulong o appointment na maaaring nangyari bago pumarada ang kotse sa location. Sa kabilang banda, ang pamilya ng biktima na nakontak ng autoridad ay sinasabing on the way na sa location para sa karagdagang proseso ng pakilala. Ayon sa initial na impormasyon, hindi na makontak ng kanyang mga kamag-anak ang biktima sa nakalipas na ilang araw. Ang kawalan ng communication na ito ay hindi nakdulot ng seryosong hinala nun hanggang sa mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakadiskubre sa bangkay sa loob ng kotse sa pamamagitan ng chain messages at social media ng mga residents. Ang kaguluhan sa komunidad na ito ay nagbunsod din ng matalakayan sa antas ng mga opisyal ng barangay at lokal na autoridad. Binala ng kapitan ng barangay kasama ang kapulisan na dagdagan ang pagpapatrolya ng tanot sa komunidad lalo na sa gabi. Pinayuhan ang mga residente na maging mas mapakmasid sa masasakyan o estranghero na natatagal ng walang malinaw na ginagawa. Ang dating tahimik na kapaligiran ay naging mas mapabantay at mas pinilingi ilang residente na isara ang kanilang mag-gate ng mas maaga kaysa sa nakasanayan. Sa paglipas ng panahon nagsimulang lumito ang mga espekulasyon sa gitna ng publiko. Gayon pa man gini ng kapulisan sa mga residente na huwag munang gumawa ng mga haka-haka bago ilabas ang opisyal na resulta. Patuloy ang investigasyon kabilang ang paghahanap ng mga CCTV footage sa paligid ng lokasyon na inaasahang mabibigay ng clue tungkol sa huling oras na nakitang buhay ang biktima o kung sino ang maaring nasa paligid ng kotse bago malanghap ang masangsang na amoy, bumalik sa normal ang mga ilaw ng mabahay bago magating gabi. Ngunit balo pa rin ang takot ang lugar dahil sa nangyari. Umalis ang mga autoridad sa lokasyon matapos makumpleto ang paunang investigasyon sa pinangyarihan na insidente. Samantala ang sasayang naging sentro ng atensyon ay dinala para sa karagdagang pagsusuri. Ang investigasyon ay pumapaso na ngayon sa mas malalim na yugto sa pag-asang ang bawat piraso ng impormasyon ay makakabuo ng buong larawan ng kung ano talaga ang nangyari sa loob ng koseng nakaparada ng tahimik sa loob ng 2 araw. Pagsapit ng ikalawang araw mula ng matakpuan ang bangkay lalong naging maigting ang investigasyon sa Rizal. Mula pa kaninang umaga, bumalik sa location ang joint team mula sa Kapulisan at Identification Unit apang magsagawa ang paunang reconstruction batay sa pahaya ang saksi at pansamantalang natuklasan. Muling sinukat ang ilang magapunto sa paligid ng parking area kabilang ang distansya ng sasakyan mula sa pinakamalapit na bahay at ang posisyon ng mga post ng ilaw sa kalsada. Ang maliliit na detalye ang hindi napansin noon ay maingat ng sinusuri muli. Ayon sa paunang resulta ng medical examination, walang nakitang malinaw na senyalis ng karahasan sa katawan ng biktima. Ngunit patuloy na nagsasagawa ang mga forensic officer ng serye ng follow-up test upang matukoy kung may mga particular na substance sa katawan ng biktima na maring naging sanhi ng kamatayan. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng oras dahil ang masample ay dapat suriin sa laboratorio. Samantala bakas ang labis na kalungkutan sa pamilyang dumating sa ospital nang kumpirmahin nila ang pagkakakilanlan ng biktima. Sinabi nilang huling nakpaalam ang biktima na may asikasuhin itong trabaho sa labasking probinsya. Ang pahayag ng pamilya ay naging mahalagang bahaging investigasyon. Mula sa inisyal na impormasyon na paalaman na ang biktima ay may medyo matatag na routine at walang kasaysayan ng anumang matinding hidwaan. Gayunpaman patuloy na nag-iimbestiga ang nga autoridad sa iba pang nga posibilidad kabilang ang huling naging communication ng biktima bago ito natakpuan. Ang cellphone ang biktima ngayon ang pangunahing focus, partikular ang mga pag-usap at call history sa huling 48 oras bago naiparada ang sasakyan sa lokasyong iyon. Inaasahan na ang digital data na ito ay makapabibigay ng pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ng biktima bago siya namatay. Sa kabilang banda, sinimulan ng kolektahin ang mga CCTV footage mula sa mga residente at tindahan sa paligid ng location. Ilang footage ang nakpapakita na ang kokseng iyon ay pumasok sa residential area noong tanghali ay dumiretso sa paparada sa gilid ng kalsada nang walang nakitang anumang interaction sa mga residente roon.
Walang footage ang nakpapakitang may ibang taong lumabas o pumasok sa sasakyan matapos itong huminto. Pinapatibay ng katotohanang ito ang hinala na nangyari ang insidente nang walang direktang kinalaman ang ibang tao sa parking area. Gayunpaman, hindi isinasantabi ng otoridad ang posibilidad na iba pang sali na hindi nakikita ng mata. Iniimbestigahan din ng kapulisan ang medical history ng biktima, kabilang ang posibilidad ng isang partikular na sakit na maaaring maging sanhi ng biglang pagkamatay. Ang pahayag mula sa doktor ng pamilya at mga medical record ay kasalukuyan ng kinakalap. Ay tinuturing na mahalaga ang bawat impormasyon gaano man ito kaliit para matiyak na walang aspetong makakaligtaan. Habang patuloy ang investigasyon, unti-unting bumabalik sa normal ang kapaligiran sa komunidad kahit na nadarama pa rin ang pagkabahala. Ang bata na karaniwang naglalaro hanggang hapon ay mas bihira nang makitang nakakaroon ng kasiyahan sa paligid ng kalye kung saan dati nakaparada ang kotse. Umamin ang ilang residente na naisip pa rin nila ang masangsang na amoy na unang nagtula sa kanilang maginala. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na ang isang bagay na tila pangkaraniwan sa panlabas ay maaaring natatago ng isang malaking insidente sa loob. Muling iginiit ang kapulisan na ang proseso ng investigasyon ay isinasagawa ng buo at profesional. Hiniling nila sa publiko na hintayin ang opisyal na resulta na i-anunsyo matapos makumpleto ang buong serye ng pagsusuri. Hanggang ngayon, wala pang matibay na indication na nagtuturo sa hinala ng krimen. Gayunpaman, lahat ng mga posibilidad ay sinasaalang-alang pa rin batay sa makatotohanan at resulta ng investigasyon. Sa gitna ng mapagsisikap na lutasin ito, nakatutok pa rin ang atensyon ng publiko sa usat ng kaso. Bawat bagong impormasyon na lumalabas ay nagiging usap-usapan, samantala patuloy na nagtatrabaho ang mga autoridad upang suriin ang bawat detalye ng insidente. Ang misteryo kung ano talaga ang nangyari sa loob ng kotseng nakaparada sa loob ng 2 araw ay unti-unting nabibigyang linaw. Bagamat ang pinal na sagot ay naghihintay pa sa resulta ng karagdagang pagsusuri na pinoproseso ngayon. Ang pinakabagong update mula sa investigasyon sa Rizal ay nagsisimula ng tumon sa timeline bago na parada ang sasakyan sa residential area. Iminumapa ng mga investigador ang gala ng biktima batay sa signal ng cellphone at mga CCTV footage sa ilang mga lugar na dinanan nito. Mula sa inisyal na paghahanap, nakita sa video na dumaan ang kotse ng biktima sa pangunahing highway patungo sa lugar na iyon nung tanghali na bumibiyahe ng normal nang walang senyales ng aberya sa kalsada. Ay binunya sa digital analysis sa cellphone ng biktima na mayroong aktibidad sa komunikasyon ilang oras bago huminto ang sasakyan. Nariyan ang huling pausap sa isa sa kanyang katrabaho kaunay sa isang planong papupulong na naka-schedule sa susunod na araw. Ngunit pagkatapos may padala ang mensaheng iyon, wala nang anumang makabuluhang aktibidad na naitala. Hindi rin napakita ang cellphone ng biktima ng anumang emergency call o patatangkang humingi ng tulong na nadadak sa komplikasyon kung paano iintindihin kung ano talaga ang nangyari sa loob ng sasakyan. Sinuri rin ng forensic team ang kondisyon sa loob ng kotse ng mas detalyado. Napaalaman na patay ang air conditioning system habang ang lahat ng bintana ay mahigpit na nakasara. Tinataya na mga opisyal na ang temperatura sa loob ng sasakyan sa tanghali ay maring tumaas ng husto lalo na kung ang kotse ay nakaparada sa ilalim ng direktang sikat ng araw. Ang environmental factor na ito ay sinasalang-alang din bilang bahagi ng pasusuri sa sanhi ng pagkamatay. Bagamat hinihintay pa rin ang katiyakan mula sa mga resulta ng mas malalim na laboratory test, muling kinuhanan ng pahaya ang ilan pang karagdagang saksi kabilang ang residenteng may direktang linya ng paningin mula sa kanilang bahay patungo sa parking area. Isang saksi ang umamin na nakita niya ang isang figura sa driver's seat noong unang araw na nakaparada ang kotse, ngunit inakala nitong nagpapahinga lamang ang taong iyon. Walang nakitang kahina-hinalang galaw mula sa labas at ang kondisyon ng sasakyan ay tila normal lamang. Ang pahayag na ito ay naging mahalagang detalye sa pakbuo ng timeline mula sa sandaling huminto ang kotse hanggang sa tuluyang madulot ng masangsang na amoy makalipas ang 2 araw. Samantala, sinimulan ng pamilya ng biktima ang pag-aasikaso sa proseso ng papeles at paghahanda sa pagpapalibing ng bangkay. Inaasahan nila na ang resulta ng investigasyon ay makapagbibigay agad ng kalinawan tungkol sa saningang pagkamatay.
Sa kabilang banda nagsagawa ngang maikling pagpupulong ang mga opisyal ng barangay kasama ang kapulisan at mga residente upang ihatid ang pinakabagong update at hikayatin ang publiko na manatiling mahinahon. Prioridad ang pagsisikap na mapanatiling panatak ang komunidad upang hindi lumaki at magdulot in malawakang pangamba ang sitwasyon. Nakatutok pa rin ang pansin ng publiko sa huling resulta ng forensic examination. Ilang eksperto na kasama sa prosesong ito ay naniniwala na ang bawat posibilidad ay dapat subukin batay sa scientific data kabilang ang kondisyong pangkalusugan ng biktima, environmental factors, gayon din ang tagal ng pamamalagi ng biktima sa loop ng sasakyan. Kinukumpay na ngayon ang lahat ng pansamantalang natuklasan upang mabuo ang buong larawan tungkol sa insidenteng iyon. Sa lokasyon kung saan dati nakaprada ang kotse, unti-unti nang bumabalik sa normal ang aktibidad ng mga residente. Wala na ang police line ngunit ang bakas ng insidenteng iyon ay nananatili pa rin sa isipan ng mga nakatira roon. Nasa huling yugto na ngayon ang investigasyon kung saan ang laboratory analysis at synchronization ng digital data ang magiging basehan upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ilang araw matapos matuklasan ang insidente, nagsimulang matanggap ng mga investigador sa Rizal ang resulta ng laboratory tests. Sa unang ulat mula sa forensic team, sinabing walang nakitang senyales ng pisikal na karahasan o pinsala na magtuturo sa hinala ng pang-abuso o pananakit. Masusing sinuri ang mga vital organ ng biktima upang matiyak kung mayroong medical condition na maaaring naging sanhi ng biglang kamatayan. Isinagawa rin ang toxicology analysis para matukoy ang posibleng pagkakaroon ng ilang mga substance sa katawan ng biktima. Ipinahaya ng isang internal source mula sa kapulisan na ang isa sa mga pangunahing focus ay upang matukoy kung ang biktima ay nakaranas ng acute medical condition habang nasa loop ng sasakyan. Ang paunang hinala ay tumutukoy sa posibilidad ng isang biglaang problema sa kalusugan. Kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng biktima na makalabas o humingi ng tulong. Ang posisyon N, katawan N biktima nang matagpuan itong nasa front seat at hindi nakakabit ang seatbelt ay isa sa madetalyeng itinala sa investigation report. Bukod dito, pinagsabay ng mga investigador ang tinantiang oras ng pagkamatay mula sa medical team sa mga CCTV footage sa ilang lugar na nauna nang nakuha. Mula sa time matching na ito, napaalaman na walang makabuluhang paggalaw mula sa sasakyan mula noong unang beses itong pumarada hanggang sa sumunod na 2 araw. Hindi rin napakita na indikasyon na nakaon ng matagal ang makina ng kotse kaya ang hinalang pagkalanghap ng gas mula sa tambutso sa isang saradong espasyo ay hindi naging pangunahing sali sa paunang investigasyon. Mas pinalalim muli ang pahayag ng pamilya kabilang ang medical history ng biktima sa mga nakalipas na buwan. Mula sa impormasyong nakalap na paalaman na minsan nang dumaing ng labis na pagod ang biktima dahil sa abalang iskediul sa trabaho. Gayunpaman walang seryosong medical records na nangailangan ng intensive care dati. Ang katotohanan ito ay nagtula sa mga investigador na manatiling maingat sa paghihinuha sa sanhi ng pagkamatay habang hinihintay ang buong resulta ng toxicology test at pagsusuri ng organ tissues. Sa gitna ng prosesong iyon, naglabas ng opisyal na pahayag ang kapulisan sa lokal na media na hanggang ngayon ay wala pang nakikitang indikasyon ng isang krimen. Ibinigay ang pahayag na ito upang humupa ang mga speculation na lumaganap na sa komunidad. Iginiit ng mga awtoridad na ang lahat ng proseso ay isinasagawa ng malinaw at batay sa naangkop na legal na pamamaraan. Hinimo ang publiko na huwag magpakalat ng hindi pa kumpirmadong impormasyon. Samantala unti-unti nang bumalik ng buo sa normal ang aktibidad ng mga residente sa paligid ng pinangyarihan ng insidente. Ang kalsadang naging sentro ng atensyon noon ay muli nang dinaraanan ng masasakyan tulad ng dati. Gayunpaman ang insidenteng iyon ay nananatiling usap-usapan sa ilang mapagtitipon ng mga residente. Hinikayat pa ng ilang pinunong barangay na pagbutihin ang neighborhood security system kabilang ang paglalagay ng mga karagdagang CCTV camera sa ilang mga kanto na may madilim na ilaw. Ang gusat na kasong ito ay nagsilbi ring ebalusyon para sa mga lokal na autoridad pagdating sa mabilis na pagtugon sa may ulat na mamamayan. Ang inireport na masangsang na amoy na sa unai itinuring na pangkaraniwan ay napatunayang naging isang mahalagang clue sa paglutas ng insidenteng ito. Naging epektibo ang koordinasyon ng mga residente, opisyal nga barangay at pulisya kaya naman mabilis at profesional na nasikaso ang natuklasang labi.
Gayon ang investigasyon ay pumapasok na sa finalization stage para sa kumpultong ulat. Lahat ng medical at digital findings pati na rin ang magpahaya ng saksi ay binubot para formal na matukoy ang sanhi ng kamatayan. Tiniyak ng mga otoridad na ang pinal na resulta ay anunsyo matapos ma-verify ang lahat ng datos at hindi na mag-iwan ng puwang para sa maling interpretation. Hanggang sa hindi pa naipalalabas ang formal na ulat, ang kaso ng pagkatakpo sa isang bangkay sa Lubcam Koseng na kaparada ng 2 araw ay nananatiling isang kaganapang nakakuha ng atensyon ng publiko sa lugar na iyon. Ilang araw matapos matuklasan ang insidente, nagsimulang matanggap ng mga investigador sa Rizal ang resulta ng laboratory tests. Sa unang ulat mula sa forensic team, sinabing walang nakitang senyales ng pisikal na karahasan o pinsala na magtuturo sa hinala ng pang-abuso o pananakit. Masusing sanuri ang mga vital organ ng biktima upang matiyak kung mayroong medical condition na maring naging sanhi ng biglang kamatayan. Isinagawa rin ang toxicology analysis para matukoy ang posibleng pagkakaroon ng ilang mga substance sa katawan ng biktima. Ipinahaya nga isang internal source mula sa kapulisan na ang isa sa mga pangunahing focus ay upang matukoy kung ang biktima ay nakaranas ng acute medical condition habang nasa loop ng sasakyan. Ang paunang hinala ay tumutukoy sa posibilidad ng isang biglaang problema sa kalusugan kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang biktima na makalabas o humingi ng tulong. Ang posisyon ng katawan ng biktima nang matapon itong nasa front seat at hindi nakakabit ang seatbelt ay isa sa mga detalyeng itinala sa investigation report. Bukod dito, pinagsabay nga mga investigador ang tinantiang oras ng pagkamatay mula sa medical team sa mga CCTV footage sa ilang mga lugar na nauna na nakuha. Mula sa time matching na ito, napag-alaman na walang makabuluhang paggalaw mula sa sasakyan mula noong unang beses itong pumarada hanggang sa sumunod na 2 araw. Hindi rin napakita ng indikasyon na nakaon ng matagal ang makina ng kotse kaya ang hinalang pagkalanghap ng gas mula sa tambutso sa isang saradong espasyo ay hindi naging pangunahing salik sa paunang investigasyon. Mas pinalalim muli ang pahaya ng pamilya kabilang ang medical history ng biktima sa mga nakalipas na buwan. Mula sa impormasyong nakalap na paalaman na minsan nang dumaing ng labis na pagod ang biktima dahil sa abalang iskedul sa trabaho. Gayon pa man walang seryosong medical records na nangailangan ng intensive care dati. Ang katotohanan ito ay nagtula sa mga investigador na manatiling maingat sa paghihinuha sa sanhi ng pagkamatay habang hinihintay ang buong resulta ng toxicology test at pagsusuri ng organ tissues. Isang linggo pagkatapos madiskubre ang bangkay sa wakas ay pinaksama-sama ng pulisya ang buong presentation na resulta ng investigation na ginawa ng paunti-unti sa Rizal. Sa isang opisyal na pahayag na ibinigay sa media, ipinaliwanag ng autoridad ng buong serya ng pagsusuri simula sa pagprosesa crime scene forensic analysis hanggang sa pagpapalalim ng digital data ay dumaan sa matinding proseso ng verification. Ang mga resulta ng toxicology tests at pagsusuri sa internal organs ay naging mahalagang bahagi sa pagtukoy ng sanhi ng pagkamatay ng biktima sa siyentipiko at objektibong pamamaraan. Batay sa final medical report, ang biktima ay idineklarang namatay dahil sa acute medical condition na nangyari ng biglaan habang nasa loob ng sasakyan. Walang nakitang mapanganib na substance sa katawan ng biktima at walang indication ng pagkalason o pisikal na karahasan. Tinatayang nangyari ang oras ng pagkamatay hindi nagtagal matapos may parada ang sasakyan sa lokasyong iyon. Ito ay nakayon sa pagsusuri ng CCTV footage na nagpapakitang walang aktibidad ng paglabas at pagpasok sa sasakyan mula noong una itong huminto. Ang paliwanag na ito ay tuluyan ding tumuldo sa mga haka-haka tungkol sa posibilidad ng kinalaman ng ibang tao. Iginiing kapulisan na walang senyales ng pilit na pagbukas o paninira, walang nawawalang mahahalagang gamit at walang bakas ng kahina-hinalang interaksyon sa paligid ng lokasyon sa panahong tinatayang oras ng pagkamatay. Ang pinakahuling communication data sa cellphone ng biktima ay hindi rin napakita ng anumang pagbabanta o alitan na hantong sa isang kriminal na gawain. Kahit na nakumpirma na ang sanhi, kamatayan ay hindi dahil sa krimen, nakiwan pa rin ng matinding epekto sa komunidad ang pangyayaring ito. Maraming residente ang umamin na ang insidente ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagiging alerto sa kapaligiran lalo na kung mayroong sasakyan o hindi pangkaraniwang sitwasyon sa mahabang panahon.
Nagsagawa pagkatapos na maikling papupulong ang mga opisyal ng barangay at pulisya tungkol sa mga mabilisang pamamaraan sa pag-ulat kung may makitang kahinahinala. Ipinahayag ng pamilya ng biktima na tinatanggap nila ang resulta ng investigasyon at iginagalang ang prosesong isinagawa ng propesyonal. Ang labi ng biktima ay inilibing ng pamilya sa kanyang probinsya. Binalot ng kalungkutan ang proseso ng paglilibing habang inaalala ng mga malalapit na kamag-anak ang biktima bilang isang masipag at tahimik na tao. Sa komunidad kung saan dati nakaparada ang kotseng, iyon tuluyan nang bumalik sa dati ang aktibidad. Naglaro na muli ang bata tuwing hapon dumaraan na ang sasakyan ng walang sagabal at wala ng police line na nagmamarka sa pinangyarihan ng insident. Ngunit para sa ilang residente, ang alaala ng masangsang na amoy na unang natula ng paghihinala ay nakatatak pa rin bilang isang hindi malilimutang sandali. Tinapos ng pulisya ang serye ng investigation gamit ang opisyal na documentation at pinal na ulat na isinumita alinsunod sa mga pamamaraan. Ang pangyayari na minsan ng yumanay sa mga residente ay naitala na bilang isang non-criminal incident na may medical cause matapos dumaan sa serye, masusi at ebidensyadong pagsusuri. Kahit na inilabas na ang opisyal na ulat at idineklara na ang sanhing kamatayan ay dahil sa acute medical condition, hindi pa tuluyang humupa ang ingay-ingay pangyayari sa Rizal. Ilang araw matapos ang anunsyo, bumalik ang mga otoridad upang magsagawa ang patrol dialogue sa ilang mga bahay sa komunidad. Hindi para mag-imbestiga ulit kundi upang matiyak na nanatiling maayos ang panlipunang sitwasyon. Ginawa ang hakbang na ito matapos ang tumaas na atensyon ng publiko na unang na-trigger sa pagkalat ng hindi kumpletong impormasyon sa social media. Mas detalyadong ipinaliwanag ng kapulisan ang timeline ng mga pangyayari. Batay sa synchronization ng medical data at CCTV footage, tinatayang namatay ang biktima sa loob ng wala pang 1 oras matapos huminto ang sasakyan. Dahil saradong-sarado ang sasakyan at walang sumunod na aktibidad, hindi agad napansin ang sitwasyong iyon. Naramdaman lamang ng residente na may kakaiba ng malanghap ang masangsang na amoy na lalong tumindi sa ikalawang araw. Sa isang forum meeting na idinaw sa Barangay Hall, ipinaliwanag din ng autoridad ang kahalagahan ng mabilis na pagtugon sa mga pagbabago sa kapaligiran. Sinabi ng kapitan ng barangay na ang paunang ulat mula sa isa sa mga residente ang naging susi sa pagsisimula ng investigasyon. Kung walang ganong pagiging alerto, maaring mas tumagal pa bago nadiskubre ito. Naging medyo mahaba ang talakayan kung saan ibinahagi ng ilang residente ang kanilang karanasan noong unang beses nilang malanghap ang hindi pangkaraniwang amoy, ngunit nagatubili pa silang make report. Nagtula din ang pangyayaring ito sa pag-evaluate ng sistema ng seguridad sa komunidad. Pinaplano ng lagyan ng magkaragdagang aparato ang ilang lugar na dati walang CCTV camera. Binigyang pansin din ang ilaw sa mga kalsada, lalo na sa mga medyo madidilim na lugar tuwing gabi. Bagamat hindi krimen ang kasong ito, isinasaalang-alang ng autoridad na nananatiling mahalaga ang pagpapabuti sa sistema ng seguridad upang maiwasan ang potential na insidente sa hinaharap. Sa kabilang banda, ipinaalam ng ilang community leaders ang kahalagahan ng health awareness, lalo na para sa mga residenteng madalas magbiyahe ng malayo ng mag-isa. Ang biglang medical condition ay maaaring mangyari ng walang malinaw na sintomas, kaya mahalaga para sa bawat individual na bigyang pansin ang kanilang medical history. Ang mensaheng ito ay ipinarating ng hindi direktang inugnay sa nangyaring kaso kundi bilang pangkalahatang reflection sa insidente. Samantala, ang sasakyan ng biktima na unang kinuha para suriin ay ibinalik na sa pamilya matapos ideklarang tapos na ang buong proseso ng forensic. Walang nakitang mechanical na sira o technical na indication na naambak sa pagkamatay. Idineklara na lahat nege bahagi ne sasakyan ay nasa normal na kondisyon batay sa technical inspection. Ngayon, ang lokasyong minsan nang naging sentro ng atensyon ay muli nang naging karaniwang kalsada sa komunidad. Wala nang bakas na nagpapakitang may malaking insidenteng nangyari ron. Ngunit ang serye pangyayari na nasimula sa isang masangsang na amoy hanggang sa masusing investigasyon ay naiwan ng mahalagang aral tungkol sa pagiging alerto, mabilis na pagdugon at ebidensyadong legal na proseso.
Ang pangyayaring ito ay najing isang hiwalay na tala sa dinamikang kampamuhay sa komunidad na yumanit dahil sa hindi inaasahang pagkakatakbo sa loob kang isang koseng na kapradang 2 araw. Ilang sandali matapos may deklarang formal na tapos ang kaso sa aspetong legal at medical, ramdam pa rin sa gitna ng mamamayan ng Rizal ang epektong panlipunan ng insidente. Kahit na walang nakitang elemento ng kriminalidad, ang pangyayaring ito ay nakpalitaw ng bagong kamalayan tungkol sa kahalagahan ng komunikasyon sa pagitan ng mga residente at pagmamalasakit sa kapaligiran. Sa maraming regular na pulong ng gapuro at barangay, madalas gawing konkretong halimbawa ang pangyayaring iyon. Kung paano ang isang bagay na mukhang normal na tulad ng nakaparadang kotse ay naglalaman ng isang emergency na hindi nakikita mula sa labas. Ang barangay tanod ay nakpapatupad na ngayon ng sistema para irehistro ang sasakyan ng bisitang pumapasok sa residential area, partikular ang nakaparada ng matagal. Ang habang na ito ay hindi bilang anyo ng paghihipit kundi bilang isang preventive measure para matukoy agad ang anumang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Sinabi ng kapitan ng barangay na mas aktibo na ngayon ang koordinasyon ng residente, kabilang na ang sa mga digital communication group na nabibigay daan sa mabilis na pag-ulat kung may kahina-hinalang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang insidenteng ito ay nagsisilbi ring reflection tungkol sa kahalagahan ng regular na health checkups, lalo na sa mga individual na may mataas na aktibidad. Nabigayng payo sa publiko ang health worker sa barangay health center na huwag balewalain ang sintomas ng labis na pagod o mga reklamo sa kalusugan na itinutring nilang maliit. Buntong hininga, ang edukasyon tungkol sa mga senyales ng emergency medical conditions ay sinimulan na ring isulong sa mga aktibidad ng health center at community forums. Binidyang diin ng lokal na media kung paano isinagawa ang proseso ng investigasyon ng habang-habang at batay sa scientific evidence. Kinilala ang kapulisan bilang tapat at bukas sa pagbibigay ng impormasyon ng hindi nauna sa opisyal na resulta. Itinutring na mahalaga ang hakbang na ito upang maiwasan ang pagkalat ng mamaling espekulasyon na maaring mag-trigger ng pagkabalisa. Sa huling press conference, iginiit ng mga investigador na dapat unawain ang bawat kaso sa pamamagitan ng objektibong datos at hindi sa mga hinuha. Para sa pamilya engge biktima, ang hugto engge emosyonal na pagilom ay nejing hindi rin biro. Ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat sa suporta engge komunidad at sa mabilis at profesional na pamamala engge otoridad. Bagamat nababalo pa rin ng paghinapis, umaasa ang pamilya na ang pangyayaring ito ay maging aral sa lahat tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay pansin sa personal na kalusugan. Bumalik na sa normal ang operasyon sa paligid ng pinangyarihan ng incident. Ang kalsadang dati na puno ng police line ay nalinis na ng walang anumang bakas. Muling naglalaro ngang bisikleta ang bata tuwing hapon. Dumaron ang makanaklalaw katulot na dati at nakpapatuloy ng walang estorbo ang makavay ng makaresidente. Ngunit sa liko ng katahimikang iyon ang alaala ng 2 araw na nakaparada ang isang kotse ng hindi namamalayang nakukubli ng isang trahedya ay nananatiling bahagi ng kolektibong alaala ng komunidad. Sa huli, ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng isang bangkay sa lupeng sasakyan, kundi kung paano tumutugon ang isang komunidad sa mga hindi inaasahang pangyayari ng may pag-ingat at pagtutulungan. Mula sa masangsang na amoy na nag-trigger ng hinala hanggang sa mahabang proseso ng investigasyon na naglanta sa medical na katotohanan, ang serye ng kaganapang iyon ay naiwan ng malalim na marka sa dinamikong lipunan ng lokal. Patuloy na tumatakbo ang oras sa Rizal. Gayunpaman, ang pagkatakbo ng bangkay sa kotseng nakaparada ng 2 araw ay nananatiling isa sa mga pangyayaring pinakatatandaan ng mga residente sa mga nakalipas na taon. Kahit nasarado na ang kaso at walang bahid ng kriminalidad, inaamin ng maraming residente na ang karanasang iyon ay nagbago sa kanilang pananaw tungkol sa mga sitwasyon sa paligid ng kanilang tinitirhan. Ilang linggo matapos ang insidente, muling nasagawa ng safety and security seminar ang mga lokal na pulis. Ibinigay sa pulong na ito ang kumpletong timeline bilang bahagi ng education. Mula sa simula kung kailan unang nakitang nakaparada ang sasakyan, ang paglitaw ng masangsang na amoy hanggang sa mabilis na pagtugon ng residente na sa wakas ay inireport ito sa mga autoridad.
Igini nang nga opisyal na ang pagiging mapanuri ng mamamayan ay naging mahalagang kadahilanan upang mapabilis ang paasikaso rito, hindi lang yon. Bumo na rin ang barangay ngang internal procedure kapag nakakita na nga sasakyan o sitwasyong hindi pangkaraniwan ng higit sa 24 na oras. Ginawang mas simple ang mekanismo ngang peg-ulat para hindi mag-alinlangan ang residente na airport ang kanilang nga hinala. Ang habang na ito ay itinutring na uringang kolektibong paaral mula sa insidenteng iyong kaya anumang kahalintulad na insidente anuman ang anyo nito ay mas mabilis na masikaso. Sa mga residente madalas paring lumalabas ang kwento tungkol sa 2 araw na punong-puno nga tanungan sa kanilang nga simpleng kwentuhan. Mayroon nga naalala ang sanali ng una nilang malanghap ang hindi pamilya na amoy, mayroon din namang nakukuwento ng tension ng buksan ng pulis ang pintong kotse. Ang maliliit na detaling dati, tila walang halaga ngayon ay makabuluhan na kapak inaalala. Ang pakiramdam na hindi inaasahang mangyayari ang isang malaking insidente na malapit sa kanilang pangaraw-araw na buhay ay naging isang impresyong mahirap kalimutan. Samantala tiniyak ng kapulisan na na-archive ang dokumentasyon ng kaso bilang reference para sa internal learning. Ang bawat habang mula sa patanggap ngang ula hanggang sa final forensic results ay itinala bilang bahagi ng procedural evaluation. Ang mabilis at organisadong paggawa sa sitwasyon ay itinuring bilang isang positibong tala. Ngunit mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti pagdating sa inisyal na communication para mas mabilis may parating sa publiko ang opisyal na impormasyon. Ang paligid kung saan dati nakaparada ang kose ay tila normal na ngayon. Walang anumang pisikal na palatandaan na nagpapakitang naging sentro ito ngang atensyon ng publiko. Gayunpaman para sa mga residenteng mismong nakasaksi sa proseso ang alaala ng police line, mga tao na nakumpulan at ang pagkamausisang umabot sa sugdulan bago na bunya ang katotohanan ay nananatili pa rin. Sa huli ang pangyayaring ito ay napapaalala na sa pang-araw-araw na buhay ang pag-iingat at pakialam sa paligid ay may mahalagang ginagampanan. Sa isang kotseng mukhang normal lang ay nakukubli ang isang serye ng mga pangyayari na yumanig sa katahimikan ng komunidad. At kahit na opisyal ng inanunsyo ang masago tungkol dito patuloy paring nabubuhay sa mga mamamayan ang emosyonal na epekto at mga panlipunang aral na naiwan nito. Para sa pamilya ni biktima, ang gyugto ni emosyonal ni pagilom ay nejing hindi rin biro. Ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat sa suporta ni komunidad at sa mabilis at profesional ni pamamahala ni mga autoridad. Bagamat nababalot pa rin ang paghihinakpis, umaasa ang pamilya na ang pangyayaring ito ay maging aral sa lahat tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay pansin sa personal na kalusugan. Bumalik na sa normal ang operasyon sa paligid ng pinangyarihan ng insidente. Ang kalsadang dati na puno ng police line ay nalinis na nang walang anumang bakas. Muling naglalaro ng bisikleta ang bata tuwing hapon. Dumara naman naglalako tulad ng dati at nagpapatuloy ng walang istorbo ang mga gawain ng mga residente. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, ang alaala ng 2 araw na nakaparada ang isang kotse ng hindi namamalayang nakukubli ng isang trahedya ay nananatiling bahagi ng kolektibong alaala ng komunidad. Sa huli ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng isang bangkay sa loob ng sasakyan kundi kung paano tumutugon ang isang komunidad sa mga hindi inaasahang pangyayari ng may paingat at pagtutulungan. Mula sa masangsang na amoy na nag-trigger ng hinala hanggang sa mahabang proseso ng investigasyon na naglantad sa medikal na katotohanan, ang serye ng makaganapang iyon ay nagiwan ng malalim na marka sa dinamikong lipunan ng mga lokal. Patuloy na tumatabo ang oras sa Rizal, gayunpaman ang pagkatakpo ngang bangkay sa kotseng nakaparada ng 2 araw ay nananatiling isa sa mga pangyayaring pinakatatandaan ng mga residente sa mga nakalipas na taon. Kahit nasarado na ang kaso at walang bahid ng kriminalidad, inamin ng maraming residente na ang karanasang iyon ay nagbago sa kanilang pananaw tungkol sa mga sitwasyon sa paligid ng kanilang tinitirhan. Ilang linggo matapos ang insidente, muling nasagawa ng safety and security seminar ang lokal na pulis. Sa pulong na ito, ibinigay ang kumpletong timeline bilang bahagi ng education. Mula sa simula kung kailan una nakitang nakaparada ang sasakyan, ang paglitaw ng masangsang na amoy hanggang sa mabilis na pagtugon ng mga residente na sa wakas ay nireport ito sa mga otoridad.
Igini na mga otoridad na ang pagiging alerto nga mamayan ay malagang sali sa pagpapabilis ng patugon. Pagsapit ng susunod na buwan tuluyan ng bumalik sa dati ang takbo ng buhay sa Rizal. Gayunpaman sa likod ng katatagang iyon na sisimula ng makita ang malilit ngunit totong pagbabago sa pattern ng interaction ng mga residente. Ang pagroronda sa gabi na dati ay pasalit-salit ay mas maayos na ngayong sinusunod. Ang schedule na dati ay laging pinagpapalit ay nasusunod na ngayon sa taktang oras. Ang mga naka-duty ay hindi na lamang basta umikot kundi itinatala rin ang mga hindi pamilyar na sasakyan na nakaparada ng matagal sa loop ng residential area. Tinawa itong ilang laidang komunidad bilang isang wake-up call o paalala. Hindi dahil sa aspetong kriminalidad kundi kung paano nagtatago ang isang emergency sa likod ng isang tila ordinaryong bagay. Ang kotse na mayos na nakaparada ng walang sira at walang kahina-hinalang tuno ay natatago pala ng trahedya na hindi makikita mula sa labas. Ang katotohanang nasa loob ng sasakyan ang biktima sa loob ng 2 araw nang hindi men lang namalayan ng kahit sino ay nagsilbing aral tungkol sa kahalagahan ng collective awareness. Sa antas ng barangay nagsagawa rin ng internal evaluation. Inayos ang communication system sa pagitan ng mga opisyal para may parating agad ang report ng mga residente ng walang pagkantala. Sa coordination meeting, idinidin na ang bilis ng pagtugon ay susi sa anumang insidente anuman ang anyo nito. Buntong hininga, wala nang mag-isip na ang pagulat tungkol sa masangsang na amoy o kahinahinalang sasakyan ay isang maliit na bagay. Samantala, inamin ng mga nakatira pinakamalapit sa eksena na nakaranas sila ng psychological discomfort noong mga unang linggo. Hirap pa rin daw nilang kalimutan yung sandaling binuksan ang pintong kotse at kinumpirma ng opisyal na may biktima sa loop. Subalit sa paglipas sa NEHE panahon umupa na rin ito at napalitan ng NEHE panatag na isip dahil natapos ng maayos ang insidenteng ito. Ipinaalam rin ng mga pulisya na ang kasong ito ay isang magandang halimbawa ng ebidensyadong investigasyon. Ang pag-iingat dahil walang senyales ng pananakit simula't sapul ay kailangan upang maiwasan ang maling mula sa publiko. Ang pagiging transparent sa pagbabahagi ng information ay naging epektibo upang maiwasan ang espekulasyong kumalat sa unang mga araw. Ngayon ang kalsada kung saan dating nakaparada ang kotse ay bumalik na sa pagiging normal na ruta na dinadaanan ng mga residente araw-araw. Wala ng kumpulan ng tao at wala ng ilaw ng mga autoridad kapak gabi. Ngunit ang alaala ng 2 araw na iyon na puno ng katanungan ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng komunidad. Sa huli humubo ito ang bagong paiunawa tungkol sa paingat pagkakaisa at ang halaga ng mabilis na paaksyon sa mga report ng mamamayan. Mula sa masangsang na amoy na nagdulot ng hinala hanggang sa puspusang investigasyon na naglantat sa mga medikal na detalye. Ang mga kaganapang iyon ay naiwan ng aral na higit pa sa simpleng balita ng pagkakatakbo ng bangkay. Ang isang nakaparadang sasakyan na noong una ay hindi pinapansin ay naging sentro ng atensyon at nakapagpabago sa pananaw ng komunidad sa kanilang paligid. Ilang buwan pagkatapos ang pagkatakbo sa labi sa loop ng sasakyan sa Rizal ay obeto pa rin ng usap-usapan kapag may mga handaan o fiesta sa barangay. Lumipas man ang panahon, hindi pa rin tuluyang nabubura ang alaala ng 2 araw na puno ng pag-alinlangan. May mga pagkakataon na nagtatanungan ng mga residente ay naalala ang malalit na detalyeng baka nakalaktaon. Sino nga ba ang unang nakakita sa kung sa anong oras na simula ang amoy? At ano ang reaksyon ng mga opisyal pagkakita nila sa loop ng sasakyan dahil sa insidenteng iyon hindi sinasadyang tumibay ang komunikasyon ng mga residente. Kung dati ay sa mga opisyal na papupulong lamang sila madalas mausap, ngayon naging madalas na ang simpleng batian at usapan sa tapat ng bahay. Inamin ng residente na mas naging mapanuri sila sa paligid, mabilis nang tinatanong kung sino ang may-ari ng matagal ng nakaparadang sasakyan. Pati ang ilaw sa bahay na laging nakabukas kahit walang tao ay napapansin na rin. Ginagawa ito ng hindi nagdududa kundi dahil may malasakit. Ginamit din nga Barangay Tanod ang pagkakataong ito para palakasin ang kultura ng mabilisang pakulat. Sa ilang pagkakataon palit-ulit na sinasabi ng pulisya na mahalaga ang anumang ulat gaano man ito kalit upang maiwasan ang mas malaking panganib. Halimbawa na lamang ang nangyari ang amoy na sa umpisay binaliwala ay siya palang susi upang malaman ang nangyari. Kung hindi dahil sa mga residente baka natagalan pa bago nalaman ang katotohanan.
Bukod pa rito ang kwentong ito ay nagsisilbing reflection din sa estado ng kalusugan at paglalakbay ng makabagong lipunan. Marami kasing nagtatrabaho sa malayong lugar na bibiyahe ng maisa ng matagal at may abalang pamumuhay. Naging bukas ang tao na pag-usapan ang kahalagahan ng pagpapaalam sa mga pamilya o kasama kung may malayong biyahe. Ito ay ginagawa hindi para takutin kundi bilang isang simpleng hakbang para sa kaligtasan ng lahat. Ang kapaligiran na dati punong-puno ng peg-usisa ay bumalik na sa normal. Ngunit may manipis na pagbabago sa pananaw ng residente. Napatanto nila na maring magbago ang katahimikan sa loob lamang ng ilang oras kaya ang mabilisang pag-aksyon ay susi sa hindi inaasahang sitwasyon. Sa pamamagitan ng nakaparadang sasakyan na walang kahina-hinalang senyales na buo ang magapangyayari na yumanig sa pang-araw-araw na gawain at sumubo sa kahandaan ng komunidad. Ngayon kapag may mga sasakyang dumadaan at pumarada sa kaling ang barangay na iyon hindi na nakikita ang police line at mga nakukumpulang residente tulad ng nakaraan. Subalit ang karanasang iyon ay nakatatak na sa alaala ng mamamayan. Isang tahimik na paalala na ang paingat at pakialam ang pangunahing pundasyon para mapanatili ang kaligtasan sa kapaligiran. Habang lumilipas ang panahon ang pangyayaring yumanik sa katahimikan ng mga residente sa Rizal ay unti-unting naging makabuluhang bahagi ang kasaysayan ng komunidad. Hindi na ito pinausapan ng may pakabahala kundi bilang isang karanasan na humubo ng collective awareness. Sinimulang tignan ng tao ang pangyayari sa mas malawak na aspeto. Hindi lamang ito tungkol sa natuklasang bangkay sa lubeng sasakyan kundi kung paano nasubo ang isang komunidad sa pagtugon sa hindi inaasahang sitwasyon. Ipinuntong ang ilang leader ng komunidad na ipinakita nito kung gaano kahalaga ang papel ng bawat isa sa pagpapanatili ng kaayusan ng paligid. Walang sistema ng seguridad na magiging ganap na epektibo kung walang cooperation ang bawat residente. Maaring hindi na lang pinansin ang una nilang naamoy na masangsang naamoy. Subalit ang desisyong I-report ito ay naging turning point sa serye ng mga pangyayari. Mula doon nagkaroon ng mahabang proseso ng investigasyon hanggang sa makakuha ng medical na resulta na siyang tumuldo sa iba't ibang haka-haka sa antas ng otoridad. Naging materialist din ang kasong ito para i-evaluate ang proseso sa pahawak ng report mula sa komunidad. Ang bilis ng paasikaso at coordination ng bawat unit pati na rin ang public communication ay sinuri muli. Tiniyak ng kapulisan na bibigyan nila ng parehong atensyon ng lahat ng report ng mga mamamayan gaano man kabigat o kagaan ang paunang hinala. Binigyang diin din ang pagiging transparent sa impormasyon para hindi mamo ang maling akala na walang basehan sa publiko. Para sa mga residenteng naging saksi sa mismong proseso ng pag-evacuate ng bangka hindi pa rin mawala sa kanilang isipan ang imaing police lines at ng nagata na tow truck. Subalit ngayon ay hindi na ito kasing CD ng tensyon noong unang araw. Ang pagkamausisang nangibabaw dati ay napalitan ng malinaw na pagkakaintindi sa tunay na nangyari. Ang resulta na ang sanhi ng kamatayan ay medical ay nagpapakita lang na hindi lahat ng trahedya ay nagmula sa krimen. Ang komunidad ay mas mayos at organisado na ring kaysa dati. Ang mga dating madilim na bahagi ng kalye ay nilagyan ng karagdagang ilaw. Nakabit rin ang bagong CCTV sa ilang estratehikong kanto. Inilarawan ng mga residente ang pagbabagong ito bilang isang positibong epekto nangyari. Kahit na walang inalalang masakit na bahagi ng kakaisa sila sa aral na nakuha na mas mahalaga ito para sa kanilang kinabukasan. Ang insidente ay sa huli nagsisilbing refleksyon tungkol sa buhay na laging kasabay ng kawalan ng katiyakan. Sa likod ng telenormal na pang-araw-araw na magawain ay palaging may posibilidad na mangyari ang hindi inaasahan. Ngunit sa pagkakaroon na pakialam communication at mabilis na pagtugon ang anumang sitwasyon ay maaari namang masikaso ng malinaw at profesional. Dahil sa koksay nakaparada ng tahimik sa loob ng 2 araw na tuto ang lipunan tungkol sa kahulugan ng pag-ingat pagkakaisa at ang kahalagahan ng pagbibigay atensyon kahit sa pinakamaliit na senyales sa kanilang paligid. Habang lumalayo ang panahon mula sa araw ng insidente, ang pangyayari sa Rizal ay unti-unting naging bahagi ng mas mature na collective narrative.
Hindi na lang ito basta nakakagulat na balita tungkol sa isang bangkay sa nakaparadangkot sa kundi isang seri ng pangyayari na nagpapakita kung paano maring matulungan ang panlipunang sistema law enforcement officers at mamamayan sa isang organisadong paktuhon. Ang bawat hakbang mula sa unang hinala dahil sa masangsang na amoy pag-ulat sa kapitan ng barangay hanggang sa pagdating ng police at forensic team ay naiintindihan na ngayon bilang mga makakaugnay na bahagi ng isang proseso. Ang mga residenteng dati nakatayo sa likod ng police line bilang mga passive na saksi ay bahagi na ngayon ng isang mas aktibong komunidad. Ang kamalayan na ang maliliit na bagay ay maaaring maging unang senyales ng isang malaking sitwasyon ay nagtula sa kanila na maging mas bukas sa papaalalahanan. Kung may hindi kilalang sasakyan na nakatigil ng masyadong matagal mabilis na kumakalat ang impormasyon sa pamamagitan ng communication group ng barangay. Kung may kahinahinalang sitwasyon agad na ipinapasa ang report ng walang atubili. Ang kultura ng pagmamalasakit sa isa't isa ay lumalago hindi dahil sa takot kundi dahil sa tunay na karanasan na minsan na nilang pinagdaanan ng makakasama. Sa panig ng mga autoridad lalong pinatibay ng song ito ang kahalagahan ng investigasyon batay sa datos at ang pag-iingat sa paghahatid ng mga pampublikong pahayag. Sa mga unang araw lumaganap nang hindi makontrol ang mga haka-haka. Ngunit sa pamamagitan ng unti-unti at ebidensyadong information-based sa laboratory results na control ang sitwasyon ng hindi nagdudulot ng panik. Ang pamamaraang ito ay naging halimbawa na ang pagiging transparent at may matibay na paninindigan sa mga proseso ay nakakapigil sa pagbuo ng mga maling palagay. Sa kalagitnaan ng pagbabalik sa normal na gawain may isang aral na palaging inaalala. Ang katahimikan ng komunidad ay hindi laging nabibigay kasiguruhan na walang masamang mangyayari. Ang kotseng mukhang normal lang maayos na nakaparada sa gilid ng kalye ng walang ingay at walang sira ay nagtago pala ng isang malaking kaganapan na hindi nakita mula sa labas. Ang 2 araw katahimikan ay ang panahong pinakamaraming naalala. Ang panahong iyon kung saan walang nakapansin sa totoong nangyayari sa likod ng salaming mahigpit na nakasara. Ngayon pagdating ng gabi at nagbubukas na ang mga ilaw sa parehong kalsada na iba, ang pakiramdam hindi dahil sa takot kundi dahil sa bagong kaalaman. Naglalakad ang residente gaya ang dati, naglalaro ang bata sa hapon at walang sagabal sa paglabas at pagpasok nga sa sasakyan. Subalit sa likod ang normalidad na ito ay nakatago ang kolektibong alaala kung paano yumani ang isang hindi inaasahang pangyayari sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang insidenteng ito ay tuluyang naging bahagi ng palipunang paglalakbay ng komunidad. Hindi lang ito simpleng balita na lumipas kundi isang karanasan na nahubog sa kanilang pananaw sa kalitasan kalusugan at sama-samang pagmamalasakit. Mula sa masangsang na amoy na nabunsod ng hinala hanggang sa mahabang proseso na malinaw at siyentipikong naglabas ng medikal na katotohanan, lahat ng iyon ay naiwan ng hindi nakikitang bakas. Ngunit patuloy itong buhay sa isipan ng mamamayan ng Rizal. Para sa mga residenteng mismo nakasaksi sa proseso ng pag-evacuate ng bangkay noong oras na iyon paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa kanilang isipan ang imahe ng police lines at ng tow truck na nakdala sa sasakyan. Subalit ngayon ay hindi na kasing tense kumpara noong mga unang araw ang kanilang nararamdaman. Ang pagkamausisang nangibabaw dati ay napalitan ng malinaw na pagkakaintindi sa tunay na nangyari. Ang resulta na ang sanhi ng matayan ay medikal ay nagpapakita lang na hindi lahat ng trahedya ay konektado sa krimen. Ang kapaligiran ay mas mayos at organisado na rin kaysa dati. Ang dating madilim na bahaging kali ay nilagyan ng karagdagang ilaw. Nakakabit rin ang mahabahong CCTV sa ilang estratay kung kanto. Inilarawan ng mga residente ang pababagong ito bilang isang positibong epekto nangyari. Kahit na walang inaalalang masasakit na bahagi na kakaysa sila sa aral na nakuha para sa kanilang kinabukasan. Ang insidente ay sa huli nagsisilbing refleksyon na punong-puno na pagsubok ang buhay natin. Sa likod ng tila normal na pang-araw-araw na mga gawain ay palaging may posibilidad na mangyari ang hindi inaasahan. Ngunit sa pagkakaroon na pakialam communication at mabilis na pagtugon ay maari namang masikaso ang lahat ng sitwasyon ng profesional at malinaw.
Dahil sa kotseng nakaparada ng 2 araw natuto ang lipunan tungkol sa pag-iingat, pakikisa at ang kahalagahan ng pagbibigay attention kahit sa maliliit na detalye sa kanilang paligid. Habang lumalayo ang panahon mula sa araw and insidente ang pangyayari sa Rizal ay unti-unting naging bahagi ang mas mature na collective narrative. Hindi na lang ito basta nakakagulat na balita tungkol sa isang bangkay sa nakaparadang kotse kundi isang serye ng mapangyayari na nagpapakita kung paano maaring matulungan ang panlipunang sistema law enforcement officers at ang mga mamamayan sa isang organisadong paktuhon. Ang bawat habang mula sa unang hinala dahil sa masangsang na amoy paulat sa kapitan ng barangay hanggang sa padating ng mga pulis at forensic team ay naintindihan na ngayon bilang mga makakaunay na bahagi ng isang proseso. Lumipas na ang panahon at unti-unti nang lumalayo sa araw kung kailan ikinabit ang police line sa maliit na kalsadang iyon. Gayunpaman ang insidenteng ito ay isa pa rin sa pinaka hindi malilimutang sandali para sa mga residenteng Rizal. Kung dati ay pinausapan ang kwentong ito ng may halong kaba at maraming katanungan, ngayon ay inalala ito bilang isang turning point ng kolektibong kamalayan. Isang pangyayari na nasimula sa isang bagay na halos hindi pinapansin. Ang nakaparadang koseng walang aktibidad ay naging isang pangkalahatang karanasan na humubok ng bagong pananaw sa kapaligiran. Sa ilang pagkakataon, binabangit ng mga opisyal ng barangay ang pangyayaring ito bilang malinaw na halimbawa ng kahalagahan ng sinergiya o pagkakaisa sa pagitan ng mga residente at autoridad. Walang tumuno ng alarma, walang sumigaw para humingi ng tulong, walang palabas na senyales ng karasan, tanging ang masangsang na amoy lamang ang unti-unting nag-trigger ng hinala. Ngunit mula sa hinalang iyon ay mabilis na rumesponde ang mga tao na iparating ang mga ulat at tumabo ang proseso ayon sa tamang pamamaraan. Ang simpleng serye nga aksyong iyon ang naging susi para masigurong profesional na mapangasiwaan ang sitwasyon. Umamin ang ilang mga residenteng nakasaksi mismo sa pag-evacuate na binago ng karanasan ang kanilang pananaw sa mga ordinaryong bagay. Na-realize nila na ang isang bagay na mukhang normal ay hindi nangangahulugang ganap na ligtas. 2 araw na nanatiling walang paggalaw ang kotseng iyon, isang detaling laging naalala. 2 araw na hindi nabigayng malinaw na senyales ng panganepronawi pala sa pagtatago ng isang malungkot na katotohanan sa loop. Ang pagkakuryoso na minsang namayani sa hangin ng buksan ang pintuan ng kotse ay napalitan na ang kumpletong pag-unawa sa nangyaring medikal na sitwasyon. Sa kabilang banda, ipinakita ng internal evaluation ang kapulisan na naging epektibo ang cross-functional coordination simula sa pagtanggap ng ulat ng mamamayan, pag-secure sa location investigation sa crime scene hanggang sa pag-susuri ng forensics. Lahat ng hakbang ay ginawa ayon sa standard operating procedure. Ang opisyal na paghahatid ng resulta sa publiko ay naging mahalagang hakbang rin para pigilan ang haka-haka. Pinatunayan din ebidensyadong diskarte ang pagiging matagumpay sa pagpapanatili ng social stability sa gitna ng mabilis na pagkalat ng impormasyon. Ang komunidad na dati ay napuno kang pag-usisa ay tuluyan na nakabalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang kalsadang, iyon ay naging regular na ruta na muli ng mga residenteng papasok sa trabaho at mga batang papasok sa eskwela. Wala nang naiwang police line o nakukumpulang tao tulad noong maunang araw. Ngunit para sa mga mismong nakaranas nito, ang alaala na magabing maliwanag ang ilaw ng mga sasakyan ng mga autoridad ay sumasagi pa rin sa kanilang isip paminsan-minsan. Sa huli nagsilbing paalala ang pangyayaring ito na ang pag-ingat ay hindi labis na pagiging praning kundi isang anyo ng pagmamalasakit sa kapwa at sa paligid. Mula sa tahimik na nakaparadang kose sa Loop ND, 2 araw isinilang ang aral tungkol sa kahalagahan ng mabilisang pagtugon, bukas na communication pati na rin ang pagiging transparent sa mga legal at medical na proseso. Ipinapatuloy na nga mga taga Rizal ang kanilang buhay ng gaya ng dati ngunit mayroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kahulugan ng pagkakaisa at responsibilidad na protektahan ang kanilang lugar. Sa patuloy na pag-usap ng panahon ng kwento ng koseng na kaparada ng 2 araw sa lugar ng Rizal ay dahan-dahang lumipat mula sa pagiging mainit na balita patungo sa isang malalim na pagninilay sa daloy ng buhay sa komunidad. Wala nang sirena o police line. Subalit ang karanasang iyon ay nag-iwan ng mas malalim na antas ng kamalayan.
Simulang maunawaan na makataw na ang seguridad sa komunidad ay hindi lamang nakasentro sa pag-iwas sa krimen kundi pati na rin sa pagiging alerto sa anumang sitwasyong hindi pamilyar, gaano man ito kaliit. Sa iba't ibang pagtitipon ng barangay madalas gamiting halimbawa ang pangyayaring iyon kung paano ang isang maayos na pagiging usyoso ay nakakaligtas sa sitwasyon at pumipigil sa higit pang kawalan ng katiyakan. Ang 2 araw na pananahimik ng sasakyan ang pinakamadalas mepek usapan. Bakit nga ba walang nakapansin? Kaagad may mga senyalis ba silang hindi napansin ang makatanungang ito ay hindi na binabanggit ng may halong takot, kundi ginagamit itong araw upang sa hinaharap ay mas magimagap. Itinala rin ng mga lokal na autoridad na mula nang mangyari iyon tumaas ng husto ang maulat mula sa mamamayan tungkol sa anumang kahinahinalang bagay. Hindi nito ibig sabihin na tumaas ang rate ng krimen kundi lumakas lang ang kanilang kamalayan na Met Report. Kung may mga hindi kilalang sasakyan na nakatigil ng matagal, mas mabilis na itong tinatanong ngayon. Kung may masamang amoy o hindi kilalang tunog, agad itong nire-report sa barangay. Ipinapakita nito ang pagbabago sa asal at gawain na nabuo mula sa kanilang pinagsamang karanasan. Sa kabilang banda, ang profesionalismo NH autoridad sa paglalahad NH resulta NH investigasyon ay pinuri. Dahil hinintay muna ang buong forensic result bago magbigay ng konklusyon, unti-unting nawala ang mga kumakalat na tsismis. Nabigayang kapanatagan sa mga tao ang transparency na ang bawat hakbang ay nakabasa sa ebidensya at hindi sa kung ano-anong kaisipan lang. Ipinakita ng mahabang proseso na iyon kung paano gumagana ang sistema sa isang sitwasyong puno ng katanungan sa simula. Ngayon muling bumalik sa pagiging tahimik at maayos ang komunidad. Ngunit mananatiling buhay ang pangyayari sa memorya na bilang isang sandali na kung saan ang pang-araw-araw nilang buhay ay biglang nantalang tumitinding hinala. Ang masangsang na amoy na inakala lang nilang simpleng abala ay nagbago bilang isang mahalagang clue para buksan ang katotohanan sa likod ng saradong bintana ng kotse. Mula sa pinakasimpleng pinakmulan hanggang sa opisyal na pag-anunsyo ng medikal na sanhi, ang kabuuan ng pangyayaring iyon ay namistulang isang aral sa lahat. Hindi lamang tungkol sa isang taong natakpo ang walang buhay kundi tungkol sa kung paano mag-react, mag-adjust at lumaki ang isang komunidad na may mas mataas na level energy alerto. Sa likod na kalsada na ngayon ay balik na sa pagiging tahimik at normal na katago ang kwento na 2 misteryosong araw na minsan nang yumanik sa mga residente ng Rizal na bumuo ng isang panibagong kaalaman sa pagpapanatili ng kaligtasan. Kahit na matagal nang lumipas, ramdam pa rin paminsan-minsan ang emosyonal na bakas ng nangyari sa Rizal, lalo na kapag napausapan ang kahalagahan ng kaligtasan ng kapaligiran. Hindi na ito binabanggit na may takot kundi may kaalaman na ang karanasang ito ang nagbago ng kanilang pamumuhay araw-araw. Ang sasakyang 2 araw na kaparada at walang galaw ay naging simbolo kung paano nagtatago ang emergency sa likod ng katahimikan. Sa mga ginagawang matagalang evaluation ng barangay na italang tumaas ang pakikilaho ng mga residente sa mga aktibidad na patungkol sa seguridad ng pamayanan. Ang pagro-ronda ay mas madalas na mangyari, disiplinadong sinusunod ang schedule at mas pinatibay ang koordinasyon sa kapulisan. Ang natula sa pababagong ito ay hindi dahil may nakababanta o nakakatakot kundi ang kamalayan na ang mabilisang pag-aksyon ang makapapababagang pangamba anuman ang sitwasyon. Aminado rin ang mga residenteng nakatira malapit sa pinangyarihan na ngayon ay mas naging alerto na sila sa mga malilit na detalye. Kung noon ay inisip lang nilang normal ang sasakyang matagal na kaparada, ngayon ay mas mabilis na nilang inaalam kung kanino ito. Kung may ilaw ang bahay na hindi namamatay ng walang tao, hindi na rin ito pinalalampas. Naging mas maganda rin ang pakikitungo sa bawat isa dahil mas naging may pakomunikasyon ang lahat matapos ang pangyayari. Sa pagpapatupad ng batas, nakpapaalala ang kasong ito na hindi lahat ng nakakagulat na insidente ay may kinalaman sa krimen. Ang buong investigasyon, Compultong DLENG Forensics at pag-analysis ng mga digital data ay napapakita ng halaga ng siyentipikong diskarte sa paglutas ng issue. Ang desisyon na huwag magmadali ay magsalita ng walang sapat na ebidensya ang nakpanatili ng katotohanan. Ngunit ang pinakatumata pa rin sa kanilang isip ay yung 2 araw ang pananahimik.
Dalawang araw na walang kahit anong tugon, ingay o malinaw na sinyalis ng panganib na nakmula sa sasakyan. Ang masangsang na amoy ang tanging najing senyalis na tuluyang natula na aksyon. Mula noon ay sunod-sunod na at mabilis na nangyari ang pagdating ng pulisya, paglalagay ng police lines at mahabang proseso ng investigasyon. Ngayon, Bong, normal na ulit ang sitwasyon sa kalsada. May mga batang na bibisikleta, mga tindero na dumadaan at sasakyang naglalabas pasok sa komunidad na gaya ng dati. Pero naiwan ng isang aral na napakalalim. Kinakailangang maging bahagi ang lahat para maprotektahan ang kapayapaan ng pamayanan. Mula sa hindi inaasahang pangyayari natuto ang lipunan tungkol sa tamang pagbabantay, koordinasyon at kung gaano kahalaga ang hindi isawalang bahala ang senyales na nangyayari sa paligid nila malaki men o maliit. Sa kabilang banda, naging kapuri-puri din ang profesional na pakikitungo nga investigador na napahaya ng mga natuklasan. Dahil sa paghihintay ng pinal ng mga forensic result na bawasan at natigil ang papapakalat ng kung ano-anong kwento. Ang pagiging transparent ang nabigidaan sa pagiging kalmado ng komunidad dahil lahat ng isinagawang hakbang sa pagresolba sa issue ay ginamitan ng evidence sa hindi based sa kwento lang. Dahil din dito nakaroon sila nga ideya kung paano nagtatrabaho ang sistema sa isang maanomalyang sitwasyon. Tahimik at organisado na uli ang nasabing komunidad, subalit buhay pa rin sa alaala ng lahat kung kailan naantala ng matinding hinala ang kanilang pangaraw-araw na buhay. Ang mabahong amoy na naging ordinaryong abala sa simula ay siya palang nakbunya ng sikreto sa likod ng mga salamin ng nakasara ng kotseng iyon. Naging isang palipunang aral ang insidente mula pa nung simula hanggang sa opisyal na ilantad ang medical cause ng pagkamatay. Hindi lang dahil may taong nakitang patay, subalit ito rin ay sumasalamin sa kung papaano nakipaisa ang mamamayan upang matuto na maging alerto sa lahat ng oras. Nakatago na ngayon ang 2 araw na kwento na gumimbal sa tahimik na komunidad ng Rizal sa loob ng isang tahimik at mayos na kalsada. Habang lumilipas ang mga araw simula nung nangyari iyon, papalayo na ang Rizal sa isyo. Ngunit ang kalagahan na pagtuturo na leksyon na nagmula rito ay mas kapansin-pansin gayon. Kung noong umpisa ay nakaramdam sila na labis na pagkasabi at kaba ngayon ay mas higit na namula sila kung paano nakakaugnayan ang isa-isa bilang isang makakapitbahay. Ang 2 araw na naiwang kotse ang napaunawa sa mataunawa, masyadong comfortable sa inakala nilang tahimik na lugar. Sa mga ginawang pabupulong ng mga opisyal ng barangay naksilbing halimbawa ang insidenteng iyon kung paano ang tamang pagpasa at epektibong communication. Mula sa report tungkol sa masangsang na amoy patungo sa kapitan ng barangay at kapulisan para gumawa ng tamang habang ang bawat isa. Ang nga habang at diretsong pakikipaugnayan ang kinikilalang napadali sa ginawang evaluation at pag-imbestiga sa issue. Inamin pangilan na hindi na sila nahihiyang isang guni kahit pamalilid o pakiramdam lang nilang kakaiba o questionable. Naisip nila na nakakadagdag pa sa pag-isip kung matatakot pa silang i-report. Dahil dito ang dating takot at alinlangan ay napalitan ng tiwala na isa-isa nilang babantayan ang kanilang kaligtasan. Pilit namang kinakalimutan na sa kanilang isipan ang pagkataranta sa tuwing naalala ang pagyaring iyon. Kapag napapausapan ulit sa mga panahong nakasama sa inaalala na lamang ang madetali gaya ng kung paano sila naumpukan yung amoy at ang manakalat na ilaw ng investigado na nakatuto noong gabi. Ngayon napag-usapan na nila ito mas madalas hindi katulad nun. Binigyan ng panahon at inaral nila kung paano maintindihan ng ayos ang karanasan na iyon. Napagtanto rin ang kapulisan at mga opisyal na kailangan muna palang bigyan ang sapat at mahabang oras para maresolba ang investigasyon. Sa kawalan kasi ng pisikal na sinyales mula pa man noong una nangangailangan pala itong halukain mabuti. Susi at siguradong patunay pala sa pagpapatibay ng impormasyon mula men sa inimbestigahan ng doktor hanggang sa record na nakuha CCTV camera at sa mga inalalabas ng mobile analysis. Ngayon ang nakaraan ay muling naibalik para maging regular na bahagi ng buhay ng pamayanan. Kahit walang marka o bagay na nananatili pa, gayuman ang karanasang na iyon ay nabubuhay sa alaala at lipunan. Dahil sa paghinalang mabahong amoy hanggang sa maimbestigahan ay malakas na kaalaman para mas bilisan ang pagtugon at makipagtulungan sa kahit anumang pangangailangan.
Balik na uli sa tahimi at payapa pro alam at palaging handa na ang mga residente kung ano dapat ang gagawin kapag dumating ang mga di inaasahang bagay sa hinaharap. Habang mas tumatagal at napapalayo sa mismong araw na iyon, mas napapansin na ang pangyayari sa Rizal ay hindi basta lamang sismis na dumaan ng mabilis. Ito ay naging parte na ang pagkakakilanlan at karanasan ng komunidad. Insidente na nagiwan ng mahalagang paalala patungkol sa seguridad at pag-ingat ng hindi nagiwan ng masyadong takot. Ngunit ang naibahaging kwento sa mga naroon noong panahong iyon ay mananatili at pag-uusapan tuwing nakikita-kita. Binabalik-balikan ng mga taga-barangay nung nakaraang pakbabalik tanaw o pulong kung gaano kahalaga ang kooperasyon ng isa't isa makmula sa sumbong na panot ng ilan at buong proseso kung paano kumilos ang forensik. Naayon lang talaga lahat sa bawat hakbang nito. Mas natuwa pa nga ang pulisya kaysa sa nakuha at nalutas nilang medikal o technical na issue at dahil na-resolba ang mga usap-usapang ipinakalat noong mga unang araw sa komunidad na marami. Sa katunayan, pakiramdam mismo ng bawat taga-barangay na unti-unti at naiba yung kapaligiran, palaging nakaalerto na para sa kanilang komunidad. Kahit ano namang bagay o tao o kakaibang sasakyan ngayon na nasa kalsada ay matatanong nasa kanilang kapwa, makikitang nagbago dahil merong bukas at maaliwalas na koneksyon mula rito. Sa naging reaksyon noong 2 araw, nangyari nagtutula ng magandang leksyon para sa mabuting pagsasamahan natin at mabuting paalala. Paano nang noong kumalat yung mabahong amoy ay siniguro muna lahat ng walang katotohanang pinapakalat na naalala ang ilan na nasira yung saradong sasakyan. Doon umpisa malaman kung kailan mababahagi ng balita paunti-unti bago yung huli. Inilahat dito na may batas polisiya o proseso majing kasama nito at dinala yung medical na ginawa kaya na salita ang lahat bago masiguradong payapa, uli at regular yung kilos sa kapaligiran. Katulad pa rin nga dipek na daan sa dinadaanan yung eskwelahan. Malinis at walang sinyales yung pinanggalingan. Hanggang sa tuloy-tuloy ang buhay na iniingatan nating magkakapit bahay pero may napatanto at pag-unawa na dapat laging intindihin yung nga palatandaan maiwasan sana at mabilis nang masolusyonan lalo na nakaharap ulit ng maproblemang hindi inaasahan. Ayon sa mga naroon pa rin sa kwento pagbubuklod at pagkaka, unawaan pa rin ng komunidad ay nakahanda pak may biglang majayari. Ang tahimik ulit ng pamumuhay at mga tao sa Rizal ngayon. Marahil ang kaisipang meron ang 2 araw ang nabigay panganib noon ay natatanda ang muli kaya di na inilalaan para mangyari sa parehong komunidad ang pangyayari sa mga susunod na panahon. At heto't patuloy na nagdaan at umikot muli ang panahon at pamumuhay sa Rizal. Ngunit patuloy pa rin manatili sa puso ng bawat mamayan doon yung namatay sa kotseng nakaparada ng higit sa 2 araw sa isipan ng bawat taong naroon. Simula ng mabahong amoy na sinimulang maging issue patungo at pumasok din nalaman lahat na unti-anting nakakuha ng atensyon ang publiko. Kasabikang alamin hanggang mapanood na ang ilan nung mag-imbestiga para maabot rin ang forensic na pangproseso na pinalanan na rin at natutukan ang madaling di pakalimutan pa ang bawat isa na nandun na umintindi ng kalagayan nasa. Kabila rin ang isa pa na pang malawakang kaganapan na maging. Maganda ang may kautaw kung tutusin hindi na may sirang kalidad ng pisikal na nakita noon pa lamang ang labas. Na kung gaano kasekreto o nakasara ang sasakyan lalong higit walang inasahang impormasyon ang mararating na madidinig lamang kundi lilihis lahat. 2 araw. Ay, nakata daw. Pinakilalang malaking balita pero ang pagpapakita mismo nung ginawa o nasiguro. Pati paghingi ng sumbong sa nasasangkutan ay nagpakita din ng patuloy na responder. Ang sinagawang nga paghihinala dahil mula rin po ba ito rito dahil paunti-unti pa lamang pumasok ng impormasyon kasama ng paggamit o ng datos at sa pagsusuri nung nalaman o kung bakit walang kriminal. At sa naging impormasyon, lalo ng mumuno o pinuno ay kumalma naman yung kwento. Pinakahuli na bumalik rin sa kaayusan habang nag-iisa na yung dating inuwian at bumalik uli sa kaayusan yung lokasyon na tulad ng sinabi ni Isa. Yung araw-gabi nung sinimula normal na ang kilos at kalsada ng pinaglagyan ngunit kailanman walang pagkawala yun para intindihan yung sumbong sa mayos na komunikasyon galing na rin ng mga nakasalubong doon. Saksi rin doon ay dahil doon napagtanto ng ilan o kaya nila sa sarili na kailangan at kapwa na para harapin dahil yung nasabing nadiskubre ng nasabing tao ang makaka-impluensya nung sa iba.
Insidenteng bumulabo mula nung simula ng dahil sa mabahong amoy na patunayang medical lang na walang bahid na kahit mali na pagpatay ito mula sa mayos na report hanggang matapos at natuklasan lang na wala palang kriminal na intensyon. Nito, isang makasaysayang pangyayari at may bitbit na kalakip na kapakinabangan at impormasyon patungkol din para makaramdam. Patuloy na subaybayan ang mga pinakabagong balita rito lamang sa channel ng Pandaigdigang Ekonomiya. Huwag kalimutang i-like, may komento at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga pinakabagong balita